intensity 7. So yun po talaga yung mapanirang mga lindol. Pero kung sakaling mapaghandaan nila ng mabuti at tamang reaksyon at gusto nilang magkaroon ng evacuation, pwede rin silang mag-decide na kung meron ng nahuhulog ng mga bagay at napapagalaw yung mga furniture like mesa, siguro pwede na rin silang mag-evacuate sa mga building. At kaya po siguro nagkaroon ng pangamba ang mga nasa high-rise para po kasing yung paa niya hindi masyadong gumagalaw. Talagang yung mas mataas na floor ang makakaramdam. O sige po, marami pong salamat sa impormasyon na yan. Magandang gabi po sa inyo, Director Solidum. Maraming salamat din po sa inyo. Bahagyang naibsan ang tensyon sa Polytechnic University of the Philippines o PUP matapos magdesisyon ang Commission on Higher Education na hindi muna itutuloy ang pagtataas ng matrikula. Pero tuloy ang protesta ng ilang estudyante bilang pagkondena daw sa pag-aresto sa 5 nilang kasamahan. Nakatutok live mula sa Maynila. Si Steve Carinisan. Steve! Mel, wala raw pinagsisisihan yung 5 student leaders sa kanilang ginawang paglalabas ng kagamitan mula sa PUP kahapon. Kahit pa naging kapalit nito yung kanilang pagkakadetine at pagkakaroon ng kasong pagnanakaw. Hanggang sa mga oras na ito, Mel, ay nananatili pa rin sila sa General Assignment Section ng MPD Headquarters habang tuloy lang yung kilos protesta sa PUP. Mga itim na krus ang itinirik ng mga estudyante sa tambak ng mesa at silya ngayong araw para ipakita ang pagkundena at kalbaryo umano na pinagdadaanan ng mga estudyanteng kinasuhan ng pagnanakaw. Pero di na lang basta tuition increase ang kanilang ipinaglalaban. May ilang di naman estudyante na nakilahok sa programa kaya nakabalandra ang larawan ni Pangulong Arroyo. Bagamat hindi sila mga lehitimong estudyante sa loob ng PUP, nangangahulugan lamang ito na nauunawaan ng mga kapwa naming kabataan at mga kapwa estudyante rin naman sa iba't ibang universidad yung kalagayan. Di gaya ng mga nagdaang araw, 2 beses na lang naghagis ng upuan ngayon. Ito'y kahit pa tinapos na ni CHED Chairman Emmanuel Angeles kahapon ang usapin ng tuition fee increase. Pansamantala na raw muna itataas ng PUP administration yung kanilang puting bandera kaugnay sa usapin ng tuition fee increase. Pero hindi raw nangangahulugan na isinusuko na nila ang laban para sa modernong pasilidad at dekalidad na edukasyon. Hindi man daw naganap ngayong school year, kanila naman daw itong ipapanukala sa susunod na taon. Medyo na tayo ng konti, magdadamdam ka ro sapagkat maganda naman ating layunin. Kaya lang siyempre, wala kang magagawa. Siya ang boss, ang chairman. Sinabi naman ni Chairman Angeles na tutulong siya. Talagang nag-commit siya na tutulong siya, kukuha siya ng pondo para sa PUP. Tiniyak din ng PUP administration na bilang pangalawang magulang ng mga estudyante, tuturuan daw nila ng leksyon ng mga nanira, nanunog at nagnakaw ng mga kagamitan ng universidad. Pero matigas ang ilang mga estudyante. Tandaan natin may Board of Regents meeting. Sa Board of Regents, 11 rehente ang magpapasya. At sa lagit-lagi ng karanasan, kahit hindi aprobado o aprobado man yan, iba yung ini-implement sa aming pamantasan. At yun ang dapat namin pagbantayan. Ang mga estudyanteng magsisipagtapos ngayong taon, nangangamba naman dahil baka maapektuhan ang kanilang paghahanap ng trabaho dahil sa masamang imahe na nilikha ng mga kaganapan sa universidad. Panigurado, unang tanong, kasama ka ba doon sa nagrally? Isa ka ba dun sa mga aktivista? Yun yung mga common na tanong ng mga kumpanya, mga employer na nag-interview sa mga, lalo na sa mga galing ng PUP. Hindi po lahat na estudyante dito nagrarally, yung iba po, outsider. Parang pinapakatawan nila na estudyante sila dito. Mel, batid daw nung mga magulang ng 5 student leader yung nangyari sa kanilang mga anak at suportado raw nila yung pinaglalaban ng mga ito. Ang problema lang, sakaling makitaan ng merito ng piskal yung kasong pagnanakaw na inihain laban sa kanila, abay mapipilitan silang humagilap ng tig 20,000 piso o katumbas ng 100,000 piso para sa kanilang 5, para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Mel? Steve, na-identify ba kung sino yung sinasabi ng isang estudyante na hindi naman daw taga-pamantasan? Mel, pakiulat mo lang yung tanong. Na-identify ba kung sino yung sinasabi ng isang estudyante kanina na hindi naman daw mga taga-pamantasan? Hindi naman daw mga estudyante ng pamantasan, mga tagalabas, sabi niya. Na-identify ba yung mga yon? Tama ka dyan, Mel, dahil kanina nga nung tayo nagko-cover, yung mga nakikita natin dati dun sa rally, ay sila rin yung mga mukha nung, na nakita natin kanina sa loob ng PUP. Sabi nung isang student leader ng PUP, inimbitahan lamang daw nila yung mga ito, Mel, para maging katuwang nila sa pagpoprotesta dahil nakikisimpatya raw yung mga ito sa kanilang ipinaglalaban, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ginagamit po ngayon sa paggawa ng tinapay at iba pang mga pagkain ang arinang inangkat mula sa bansang Turkey.
Pero ayon po sa isang pag-aaral, yung harina na yan na galing Turkey ay posibleng magdulot ng kanser. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa unang tingin, tila walang pagkakaiba ang harinang galing sa bansang Turkey sa ibang imported na harina. Pero kung susuriin, manilaw-nilaw ang kulay nito kaya madilaw din ang tinapay na may halo nito. Lumabas din sa pag-aaral ng Istanbul University na mayroon itong mycotoxin o isang uri ng fungi na maaaring makasama sa atay. Carcinogenic din itong may tuturing, ibig sabihin, maaari itong magdulot ng sakit na cancer. Mismong samahan ng mga flour miller sa bansa, duda sa kalidad nito. Hindi maganda yung tinapay mo. Mas matigas siya, mas maliit. Dahil mababa ang protein level. Simula Enero nitong taon, halos 17 metriko tonelada na ng Turkish flour ang nakapasok sa bansa at kasalukuyang ginagamit sa lokal na produksyon ng tinapay. Ginagamit din ito sa paggawa ng noodles at fish balls. Ayon sa Filipino-Chinese Bakers Association, malaking tulong daw ang Turkish flour sa bansa para hindi tumaas ang presyo ng harina. Malaking tulong din daw ito lalo na sa mga maliliit na panaderya para hindi tumaas ang kanilang gastusin sa paggawa ng tinapay. 400 hanggang 500 pesos kada bag ang bentahan ng Turkish flour. Mas mura ng 2 hanggang 400 piso kaysa sa ibang imported flour. Turkey flour is much cheaper when especially if you can use at least 50%, especially this time of the day, the sugar price is so high and the fuel keep on going up. Nanawagan si Senator Aquilino Pimentel Jr. na ipagbawal na ang pag-angkat ng Turkish flour sa bansa. Bagay na umani ng magkasalungat na reaksyon. Turkey is a bread-eating country. They eat 3 times a day ang bread. Kung ganun ang lumalabas, di namatay na lahat yung mga tika-Turkey. Bakit nila ibinibenta sa iba yung harina nila kung pwede naman nilang kainin yon? Ang nangyayari nga dahil sa study na ito, kung ano yung masama sa kanila, ine-export nila. Ayon naman sa Food and Drugs Administration, idadaan muna nila sa mga pagsusuri ang Turkish flour bago sila gumawa ng hakbang kung dapat nga ba itong ipagbawal. Bernadette Reyes, nakatutok.